pagtugon sa mga nangangailangan. Ibinigay ni Jesus ng buhay ang mabuting balita nang sa gayon maging makatotohanan ang kaharian ng Diyos sa lupa. Ang pagkalinga sa kapwa ay isang batayan ng pag-ibig ng Diyos. Kagaya ng Panginoong Kristo, hindi niya pinagkaitan ng mga lumalapit upang humingi ng tulong. At sa araw na ito, tayo rin ay lumalapit sa ating Panginoon upang humingi sa Kanya, upang ipanalangin ang ating mga pangangailangan. Kaya naman, ang mga lumalapit sa Kanya ay totoong Kanyang tinutulungan. Sa ating pong mga panalangin, ating din pong isama ang mga nagdiriwang at magdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Trinidad Apostol, Kim Liam Kimora, Mary Rose Encenas, Lorena Morales, Wilma Candelaria, Bernadette de los Santos, Jason Polan, at Cendrix Falcan. Magsitayo po ang lahat para sa pagsisimula ng banal na misa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapangyarihang Diyos, lahat ng puso ay nakahayag sa iyo, lahat ng nasa tangharin ay nababagay mo, at walang lihim na naliligid sa iyo. Linisin mo ang aming mga puso sa pamagitan ng Espiritu Santo upang kami tapat na umibig sa iyo, at marapat na bumuri sa iyong banal na pangalan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Pakinggan ninyo ang sinasabi ng ating Panginoon Kristo. Ibigin mo yung Panginoong Diyos ng buong puso, ng buong isip at ng buong lakas. At ang pangalawa ay tulad ng una. Ibigin mo ang iyong kapwa tulad ng iyong sarili. Sa dalawang utos na ito ay napapanubang buong utosan at ang katuruan ng mga propeta. Magsiluhod po ang lahat. Pagsisihan po natin ang ating mga pagkatunan sa ating Panginoon sa ating pagkatunan. Kami nung bisal sa iyo, Diyos, ng mapangyarihan sa lahat ng mga santos at kasal, na kami nagkasala sa aming naisip, sa aming mga nasabi, sa aming mga nagawa sa kaligtaan naming gawin, at ito'y sarili naming kamalian. Kaya sinasama namin sa iyo, Diyos, na tawaan kami, at sa lahat ng mga santo, may panalangin kami sa iyo, Panginoon Diyos. Amen. Kawan kayo ng mapangyarihang Diyos, patawaran kayo sa inyong mga kasalanan, patubahan sa buhay na walang hanggan sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Luwalhati sa Diyos sa kailangan.
O aming Ama, dahil sa iyong pag-ibig kami ay iyong inampun at kinupok upang maging iyong mga anak. Isinasamo namin na kami layo mo sa lahat ng kapahamakan upang kami tuloy mabuhay sa pagsamba sa iyong nang may pagpupuri at pagsalamat sa iyong kabutihan alang-alang kay Kristo na aming Panginoon. Gayun din, isama namin ang ating mga panalangin ng ating mga kapatid na nagdiriwang ng kanilang karawan, lalong-lalo na si Trinidad Apostol, Kim Liang Kimura, Mary Rose Encinas, Lorena Morales, Wilma Candelaria, Bernadette de Los Santos, Jason Bulan at Cindrix Falcan. Nawa o Panginoong Diyos ay patuloy mo po silang pagpalahain at gabayan upang ito yung anak na nagdiriwang ng kanilang karawan ay maputos ng kalakasan, kagalakan at higit sa lahat ng kasaganan ng buhay. At amin din dinadalangin sa iyo, Panginoon, itong aming mga kapatid na may karamdaman, lalas na may naglabisin sa Sir Fidelino Rodis at Narcis Frias. Palakasin at pagaling mo sila, O Diyos, sa ngalan ng iyong pag-ibig upang sa iyo, O Panginoon, ay makapaglingkod at patuloy na walang ang lahat ay kayang dalangin sa pamamagitan ni Kristo na ang Panginoon na buhay na nagharing kasama mo at ang banal na Espiritu Isang Diyos ngayon at magpagkailanman. Amen. Magsiyo po ang lahat para sa mga pagbasa. Ang buhay ng ating taglay ay isang kaloob na mula sa Diyos. Ito'y isang banal at para sa Kanya, ito'y mahalaga. Nilikha tayo ng Diyos upang makita ang Kanyang larawan na buhay sa pamamagitan ng Kanyang mga tao. Kaya't kaloob ito ng Panginoon na dapat nating pahalagahan. Atin pong pakinggan ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa Aklat ng Karunungan, Kabanata 1, nagsisimula sa 13 na talata hanggang 15, at Kabanata 2, talata 23 hanggang 24. Ang kamatayan ay hindi likha ng Diyos. Ang pagkamatay ng alinmang may buhay ay hindi niya ikinalulugod. Ginawa niya ang bawat nilalang upang magpatuloy, at lahat ng nilalang niya ay mabuti at mahusay. Wala silang kamandag na nakamamatay. Ang kamatayan ay di naghahari sa daigdig na ito, sapagkat ang karunungan ng Diyos ay walang kamatayan. Pagkat ang tao ay hindi nilikha ng Diyos para mamatay, kundi para maging larawan niyang buhay. Ngunit dahil sa pakana ng Diablo, nakapasok ang kamatayan at ito ang kahihinatnan ang mga napailalim sa Kanya, ang salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos. One
buhay ng kasipagan. Magkaloob tayo ayon sa ating kakayahan, at ito ang magandang simulain ng pagsasaayos ng ating buhay bilang kasama ni Kristo, buhay ng Panginoon. Atin pong pakinggan ang ikalawang pagbasa. Ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa kalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto, Kabanata 8, nagsisimula sa 7 talata hanggang 15. Mga kapatid, kayo'y tanyag ng pananampalataya sa pagpapahayag, sa kaalaman, sa kasipagan, at sa inyong pag-ibig sa amin. Sikapin din ninyong manguna kayo sa pagkakawanggawa. Hindi inuutusan ko kayo. Sinasabi ko lamang sa inyo ang ginawang pagtulong ng ibang upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Alam ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. Bagamat mayaman ay nagpakadukha upang yumaman kayo sa pamamagitan ng kanyang karughaan. At ito ang payo kong tungkol diyan. Ipagpapatuloy ninyo ang inyong pangingilak na sinimulan noon pang 1 taon. Kayo muna hindi lamang sa pagsasagawa nito, kundi maging sa pagbabala. Kaya ituloy ito ang sagisa ng ipinakita ninyo sa pasimula ay panatilihin ninyo hanggang sa matapos. Magbigay kayo at sa inyong makakaya, sapagkat kung bukat o ang pagbibig tatak ng Diyos ang inyong hindi hihintayin na magbigay kung hindi ninyo kaya. Hindi sa ibig kong magaan iba at mabigat kayo. Masagana naman kayo ngayon. Marapat lamang na tulungan ninyo ang mga nangangailangan. Kung kayo naman ang nangangailangan at sila'y masagana, sila naman ang tutulong sa inyo. Sa gayon, pareho kayong nakatulong sa isa't isa at naganap sa inyo ang sinabi ng kasulatan. Ang nagtipon ng marami ay hindi lumabis, at ang nagtipon ng konti ay hindi naman nagkulang. Ang salita ng Panginoon. Salamat sa iyo. Ang
Ang Panginoon ay sumainyo. Ang Banal Ebanghelyo ng kay San Marcos sa Kabanata 5, nagsimula sa talata 21 hanggang talata 4. Lumalapit sa iyo, Panginoon. Muling tumawid si Jesus sa ibayo, nasa baybay pa siya ng lawa ay pinagkalilimpumpunan na siya ng maraming tao. Dumating isang lalaking nagangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Pagkakita kay Jesus, siya nagpatira pa sa kanyang paanan at ang samo, "Aga buhay po ang anak kong dalagita. Kung maaari sumama kayo sa akin at ipatong ninyo sa kanya ang inyong mga kamay upang siya'y gumaling at mabuhay." Sumama naman si Jesus at sinundan siya ng napakaraming taong nagsisiksikan, ano pat halos maipit na siya. May isang babae roon na 12 taon ang dinudugo at lubhang nahihirapan. Marami nang manggagamot ang tumingin sa kanya at naubos na sa kapapagamot ang kanyang ari-arian. Ngunit hindi siya napabuti kahit kaunti, bagkus ay lalong lumubha. Narinig niya ang sinabi ng mga tao tungkol kay Jesus, kaya nagipagsiksikan siya hanggang sa makalapit sa likuran ni Jesus. At hinipon niya ang damit nito. Sapagkat sinabi niya sa kanyang sarili, "Mahipo ko lang ang kanyang damit, ay gagaling na ako." Biglang tumigil ang kanyang pagdudugo at naramdaman niya magaling na siya. Naramdaman naman ni Jesus na may kapangyarihan na lumabas sa kanya, kaya bumaling siya sa mga tao at nagtanong, "Sino ang humipo sa atin?" Sumagot ang kanyang mga alagad, "Nakita po ninyong nagsisiksikan ang napakaraming tao, bakit itinatanong ninyo kung sino ang humipo sa inyo?" Subalit patuloy na lumilanga si Jesus at hinahanap ang humipo sa kanya. Palibhas ay alam ng babae ang nangyari, isa'y nanginginig sa takot at lumapit kay Jesus. Nagpatira pa at ipinagtapat ang buong katotohanan. Sinabi sa kanya ni Jesus, "Anak, pinagaling ka ng iyong pananalig sa akin. Umuwi ka na at ipanatag mo ang iyong kalooban. Lubusan ka ng magaling sa iyong karamdaman." Samantalang nagsalita pa si Jesus, may ilang dumating mula sa bahay ni Jairo at, "Patay na po ang anak ninyo," sabi nila. "Bakit pa ninyo abalahin ang guro?" Hindi pinansin ni Jesus ang kanilang sinabi, sa halip ay sinabi sa mga tagapamahala, "Huwag kang mabagabag, manalig ka." At wala siyang isinama kundi si Pedro at magkapatid na Santiago at Juan. Nang dumating sila sa bahay ng tagapamahala, nakita ni Jesus na gulong-gulo ang mga tao. May mga nananangis pa at may nananaghoy. Pagpasok niya ay kanyang sinabi, "Bakit kayo nagkagulo? Nanangis. Hindi patay ang bata, natutulog lamang." Ngunit pinagtawanan siya ng mga tao. Pinalabas niyang lahat, maliban sa ama't ina ng bata at sa 3 alagad, at sila'y pumasok sa kinaroroonan ng bata. Hinawakan niya ito at sa kamay at sinabi, "Talita kumi." Nang ibig sabihin, sinasabi ko sa iyo, magbangon ka. Pagdakay, bumangon ang bata at lumakad. Siya 12 taon na at namangha ang lahat. Mahigpit na ipinagbili ni Jesus na huwag ipalam ito kanino man at inutos niyang bigyan ng pagkain ang bata. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Jesus. Papuri sa iyo, Panginoon Jesus. Magsiupo po ang lahat para sa mga pangalan.